Sala sa init, sala sa lamig ang panahon sa Pilipinas. Kaya konting sinat, paracetamol ang hanap ng ilan. Kaya si Rexon, napabili ng gamot sa isang tindahan para sa kanyang asawa na masama ang pakiramdam. Yun nga lang, duda raw siya sa unang nabiling paracetamol. Sa pattern, printing at hugis pa lang kasi ng pabalat, mahahalata na. Bali bumili ako dun, 2 piraso kaagad yung binili ko, worth, ₱10 po yung isa. Bumili pa ako ng isang gamot sa ibang tindahan naman po, and dun ko siya na-differentiate pag-uwi ko sa bahay. Sabi ko may iba yung nabili ko sa ano, sa magkaibang tindahan. Yung worth po nung pangalawang binili ko, worth parang ₱7 lang. Ayon naman sa registered pharmacist at dating quality assurance supervisor na si Carly Jane Maranan, karaniwang nabibiktima ng counterfeit ang mga over-the-counter drugs o mga gamot na hindi kailangan ng reseta. Pero hindi raw ito sa drugstores na ibebenta dahil rekta sila sa distributor. Kaya payo nila sa mga bibili ng gamot, always look out for the red flags. Para maiwasan siyempre dun ka lang bibili sa mga butika talaga, yung mga alam mo na may LTO, may license to operate ng mga butika. Ang isang pharmaceutical company, naglabas na rin ng mga dapat tingnan para malaman kung alin ang totoo at pekeng paracetamol, tulad ng kulay ng mismong gamot at iba pang marking sa pabalat. Babala pa ng isang pharmacist, maaaring magdulot ng masama sa kalusugan kung makainom ng counterfeit drugs. Puwedeng siyempre magkakaroon ka ng allergic reaction. Pangalawa, puwedeng masira ang kidney and liver mo, yun. At tatlo, ito yung pinaka-worst case scenario, puwede mo yung ikamatay siyempre. Kung may mabili mang pekeng gamot, agad daw itong i-report sa hotline o email ng FDA. Sabi nga, ingat, hindi lang sa sakit, kung hindi maging sa pagbili ng gamot. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang muka ng balita.